Sa panahon ngayon ng crypto, hindi sapat na puro hype at tsamba ang pinagbabasihan natin. Kung gusto nating kumita, kailangan nating makita kung saan dumadaloy ang malalaking pera. At mga ka-crypto, may isang bagay na nangyayari ngayon kay XRP na hindi natin pwedeng baliwalain. Simula nang lumabas ang mga XRP ETF, biglang nagbago ang ihip ng hangin. Ang institutional money, malalaking pondo at mga regulated investors ay ngayon nagsisimulang pumasok dito sa mundo ni XRP. Hindi ito simpleng speculation. Ito ay real capital flow. At ito ang tipo ng atensyon na historically ay nagbabago ng market cycles. Kaya humanda po tayo dahil pag-uusapan po natin kung bakit sumasabog ang XRP ETF inflows. At ano ang ibig sabihin nito para sa atin bilang mga traders, holders, at saka investors. Kaya simulan po natin sa ating unang katanungan kung ano po ba ang ibig sabihin ng tumataas na XRP ETF inflows. Ayan, kapag sinabi nating inflows, hindi ito simpleng pagtaas ng price o popularidad. Ibig sabihin nito ay actual money o malaking pera ang pumapasok papunta sa regulated financial products na nakabak kay XRP. Ibig sabihin ay may mga entity na handang mag-buy or bumili. Hindi sa spot market lamang, pero sa structured na paraan. At yan po ay ang exchange traded funds. At ang resulta nito, ayon po sa datos na ibinahagi rito ni Saif dito sa X, pumapasok ang humigit kumulang $164 million per day sa XRP ETF at umabot na po sa mahigit $628 million ang total ETF assets. Mga ka-crypto, isipin natin ito. Ito ay hindi pera ng retail. Ito po ay pera ng institutions, hedge funds, trading desk at regulators allocators na may malinaw na plano. Ang epekto nito sa market psychology ay napakalaki. Kapag ang mga normal na tao lang ang bumibili, madali po itong mapagod. Pero kapag institutions ang pumasok, iba po ang kanilang mentality. Iba rin ang time horizon. Hindi po sila bibili ngayon para magbenta bukas. Bumibili sila para mag-expose ng kapital sa long-term asset na sa tingin po nila ay may malakas na future or hinaharap. At sa bawat inflow na pumapasok, lumiliit po ang available supply na XRP sa open market. Kaya mga crypto, kung may pumapasok po na milyon-milyon araw-araw, ang pressure papunta sa itaas ng presyo ay alam na po natin kung ano ang magiging impact nito. Kaya, ayan. Ngayon ay bakit po ba biglang nagkaroon ng ganitong bilis ng demand sa XRP ETF? Ang unang dahilan po ay ang regulatory clarity. Noon takot po ang institutions kay XRP dahil sa legal uncertainty. Pero ngayon nakaposisyon na po siya sa environment kung saan may mas malinaw na rules. Ang mga ETF issuers tulad po ng Bitwise, Grayscale, Franklin Templeton at Canary Capital ay hindi po maglalabas ng produkto kung hindi sila confident sa regulatory stability. Kapag sila mismo ang naglabas, ibig sabihin nakikita nila ang long-term viability. Ikalawa ay ang ETF structure nito. Ito ang hindi po naiintindihan ng marami. Physically backed ETF design ay ito po ang physically backed ETF design ay nangangahulugang tuwing may inflow, kailangang bumili ng actual XRP sa market para mag-mint ang bagong shares ng ETF. Kaya hindi po ito synthetic exposure, hindi po haircut, hindi derivative. Ito po ay real demand.
At sa mga araw na mataas po ang inflow, literal na binabawasan nito ang free float. Kapag lumiit po ang supply habang umaakyat ang demand, ang tanong ay hindi kung tataas ang presyo, kundi gaano kabilis at gaano kataas. Dagdag pa, ang institution mismo ang gumagawa ng marketing. Pinopromote po nila ang kanilang ETF sa mga clients na gustong makakuha ng XRP exposure nang hindi po hawak ang mismong crypto. Ibig sabihin, mas maraming tao at saka ang mas malaga ay mas maraming pera ang nakakapasok sa market ng hindi po ini-intimidate ng wallets, exchanges o custody. Ito ang nagiging tulay para sa mass adoption. Ngayon ay totoo bang nagsisimula ng magkaroon ng institutional FOMO dito kay XRP? Kung titingnan po natin ang flow behavior, malinaw na may pattern. Kapag ang early inflows ay lumampas sa expectations, ang mga late movers ay nagsisimulang humabol. Nakikita nila na ang mga unang bumili ay nag-perform ng maayos. Kaya gusto nilang makahabol bago maubusan. Ito ay typical sa institutional psychology. Hindi dahil takot sila sa risk, kundi dahil ayaw nilang maiwan sa opportunity. Yan po ang tinatawag na institutional FOMO. Habang tumataas po ang inflows, lumalalim din ang liquidity ng XRP. Maraming market makers ang bumabalik sa desk. Maraming trading pairs ang gumaganda ang depth. At higit po sa lahat, nagiging mas stable ang price action kahit volatile ang buying. Ito po ang environment na hinahanap ng algo funds at quant strategies. Yung liquid, predictable at saka scalable. Kapag nangyari ito, lalong dumarami po ang players at mas lalo pang lumalaki ang bilis ng capital rotation. Ano naman po ang market implications para sa short term at saka long term? Sa short term, malaki po ang pressure sa presyo. Kapag araw-araw may $164 million na pumapasok, hindi mo ito maihahalin tulad sa simpleng retail pump. Ito ay structural demand. Kapag lumiliit ang free float, kahit medium volume na buy orders ay pwede pong mag-trigger ng breakout. Pero may kasama po itong warning. Sa early stage ng ETF market, volatile ang inflows. Maaari pong magkaroon ng araw na biglang bumaba at ang market ay nag-a-adjust. Sa long term, mas importante ito. Kapag naging consistent ang inflows, ito ay magpapatibay sa position ng XRP sa regulated markets. Mas maraming asset managers ang maglalagay sa kanilang portfolio ng crypto exposure at hindi lang ito magiging speculation. Ito po ay magiging diversified investment strategy. At dito po nagiging exciting kapag nag-compete ang issuers sa fees, marketing at saka track record, mas lalo nilang hinihikayat ang adoption. Kung magtuloy-tuloy ang ganitong momentum, posibleng pumasok sa XRP sa new phase of institutional engagement na matagal nang hinihintay ng ecosystem. Ano naman po ang masasabi natin sa tunay na epekto nito sa ecosystem ni XRP para sa atin? Yan mga crypto, hindi po natin sinasabing guaranteed ang future. Pero isang bagay po ang malinaw. Hindi mo makukuha ang $600 plus, $600 million plus na ETF demand kung walang shifting narrative. Dati ang laban po ni XRP ay community versus regulators. Ngayon, institutional capital versus supply na ang eksena. At kung magpapatuloy po ang ganitong rotation, sa XRP ay pwedeng maging isang asset na hindi lang ginagamit ng mga retail holders. Pwede siyang maging parte ng global portfolios tulad ng gold ETF, tulad ng BTC or Bitcoin noong unang cycle ng institutional adoption.
Sa ngayon, ginagawa lang nito ang unang hakbang. Pero minsan, ang mga unang hakbang ang pinakamalakas. Kaya kung ikaw ay trader, huwag mong tingnan sa XRP na parang altcoin na pang quick flip lamang. Tignan mo siya bilang asset na ngayon ay tinatanggap ng regulated finance. Hindi ibig sabihin na tataas ito araw-araw. Pero ibig sabihin ay may tunay na foundation kung bakit maraming nakakakita ng value. At bilang panghuli ay ano naman ang aking masasabi tungkol dito. Kung titignan po natin ang buod, ang XRP ETF inflows ay hindi po simpleng number lamang. Ito ay expression ng bagong demand, bagong participants at bagong market dynamics. Kapag ang institutions ay nagsimulang mag-engage, ang narrative ng isang coin ay nagbabago. Hindi na ito crypto versus world. Nagiging crypto in world finance na. Kaya kung patuloy po ang inflows sa XRP, ay posibleng pumasok sa era kung saan siya ay hindi lang hawak ng retail, kundi asset na hinahawakan ng funds, managers at capital allocators na kayang maglipat ng bilyon sa isang iglap lamang. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Maraming salamat sa panonood.